Alam po ba ninyo, isa sa magandang kaugalian ng Kristiyano ay ang mag-devotion. So sana, umaasa po ako, nananalangin ako na sa kabila ng mga pinagdaraanan ninyo, sa kabila ng mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo, huwag niyong kalimutang mag-devotion o mag-devotion kada morning. Kailangan kasi ang ating katawan nga, pinapakain natin ng pagkain, mag-aalmusal tayo, manananghalian tayo, at maghahapunan, hindi po ba? Abay, higit lalo ang ating spiritual na pagkain dapat lagi nating isasaksak sa katawan natin. Yan ay ang salita ni Jesus. So, kailangan mag-devotion tayo. Paano po ba ang mag-devotion? Siyempre, ang kaugalian po namin, kaming mga millennials, nung kabataan pa kami ang tinuruan kami kung paano mag-devotion. The proper way. Okay. First, may notebook ka, tapos may Bible ka, natural. Yun ang pagkukunan natin, no? Ng salita ng Panginoon. Dalawa po ang suggestion sa akin. Sabi, basahin ang buong chapter. Oo, may nakausap pa mga legalistic sila. Ay, kailangan buong chapter. Nasa Singapore kami noon naalala ko Sabi niya, kailangan buong chapter ang babasahin. Tapos sabi naman nung isa, paano pag busy? Tama na ang verse. Ako, tama yung sinabi nung isa na yung verse, tama na yung isang verse. Kasi importante yung sustansya ng salita ng Diyos maski isang verse lang yan, kung talagang swak na swak yan dun sa pinagdadaanan mo nung araw na yon, talagang ang Panginoon talaga alam niya ang gagawin niya. Tulad po kagabi, let me share it with you, okay? Let me share this with you. Last night, syempre hindi ako magandang pinagdaanan the other week. So, medyo parang lahat naman ng tao dumarating diyan hindi po ba? Hindi naman laging smooth sailing. Pero isa lang ang katotohanan, sa mga oras na yaon, Jesus is always with us. So kagabi, ang devotion ko, simple lang yung John 10:29. Yung no one can snatch them out of my hand ka ni Jesus. Ibig sabihin, protektado po talaga tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Tapos, may narinig ako sa YouTube, nangaral siya. Alam niyo kung anong ibinigay niya na word? Yun po, John 10:29-30. Ang ending kasi nun yung John 10:30, I and my Father are one. Pero ako, nag-concentrate ako dun sa John 29 John 10:29. Lord, may sinasabi ka talaga sa akin, kako. Kasi ito talaga maski yung awitin na kinanta roon, none but Jesus, yun din ang inaawit ko. 'Di ba? Nung may pinagdadaanan ako, none but Jesus. Actually, hindi na pinagdadaanan. Tapos na yung pinagdaanan ko, pero parang syempre kahit paano may ganito ganyan do. So, kinanta ko yung none but Jesus. So, may confirmation si Jesus. Nag-gets yung sinasabi ko. Maski isang talata lang yan, magkakape muna ako. Sayang baka hindi na mainit, 'di ba? Kopi ko tapos verbs 3 ang gatas. Yun, sana ba ako? Ngayon, pwede tayo mainit. May confirmation si Lord Jesus sa bawat dinidibosyon ninyo natin. Yun. So, yun lang. May kaibigan kami dati, sabi niya, malabo rong kanyang mata. Pero ngayon, natapos na yung problema niya kasi, di ba, ang mga Bible ngayon nasa cellphones natin. So, mas nababasa na raw niya. Noon kasi talagang gagamit ka lang ng book, libro, no? Pero ngayon kasi nasa mga cellphones na. Okay lang ba mag-devotion sa cellphone? Of course. Ako minsan sa cellphone na lang Tapos isusulat ko yung talata, di ba? Pero alam niyo yung maski isang verse lang yon, talagang ibubulong lagi ni Lord Jesus yan sa buong maghapon sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Pagkatapos yung, yung isa pa, nasabihin ko, ayun, ang proper way daw ng devotion, may Bible ka, ngayon may cellphone ka, syempre, buksan mo yung app mo, nasa iyo yun, nasa iyo pa rin yun walang pananaklaw dito, hindi ko sasaklawan kung gusto nyo yung isang buong chapter, mas maganda sana. Kasi ako personally, depende sa mood ko, minsan, isang buong chapter, minsan naman,
5 chapter, 5 verse, pero nandun yung sustansya. So, ayun po, may notebook ka, isusulat mo sa notebook yung talata, isulat mo sa yung talata, yung anong tawag dito, yung napili mo na debosyon mo, susulat mo siya, whether buo o iligay mo lang yung talata. Tapos, gumawa ka ng 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Unang-una, ano yung sinasabi ni Lord sa iyo tungkol dito? Pangalawa, ilagay mo doon sa number 2, ano bang sitwasyon mo ngayon? Isulat mo. Number 3, may problema ka ba ngayon? Isulat mo. Tapos number 4, anong solusyon ang binibigay ni Lord sa problema mo? At number 5, pinakamahalaga, ano ang connection ng nabasa mong talata o chapter sa buhay mo? Ayun. Tapos ibulay-bulay mo siya on a daily basis. Ako hindi ko po ginagawa yun, basta talata lang sinusulat ko. Pero yun po ang proper way. Marami pong nakikinabang sa ganun. Dahil, alimbawa, sa buong maghapon, siyempre, alam nyo, sa buong maghapon, ang demonyo, traitor hindi ba? So, marami siyang minsan papadalang mga hindi maganda sa'yo. Kapag I suggest yung gano'n gumawa ka ng isa pang kopya, no? Tapos ilagay mo sa refrigerator mo, i-magnet mo rin sa refrigerator mo, ilagay mo sa pinto para buong maghapon hindi mo makalimutan, no? Kailangan kasi word of God Parang alam niyo po ba, may sabihin po ko sa inyo. Isa pong sikat na tele-evangelist si John Crouch, no? Pumanaw na rin po siya dahil sa katandaan niya. Pero nung nagkasakit daw siya ng cancer way back then, cancer stage 4 sa tiyan. Aba, ang ginawa lang niya, claim niya, Lord Jesus, I claim the healing, Isaiah 53 verses 4 to 5. Claim niya yun. Tapos ang ginawa niya, tinanggap niya. Naniniwala po kung magaling na ako. Nagpatingin siya sa doktor, nawala yung cancer. Kaya ang ginawa niya ngayon, siyempre, sabi niya, even though the cancer is gone, they declared me cancer-free, there's still this fear within me. Nag-i-sprout pa rin daw yung fear. Sometimes it sprouted within me that I have this fear that it will going to come back. Kami niya, baka raw bumalik. Oo. May tamang term doon sa sa medical parang anong tawag doon? Kung baga magre-resurgence yung parang babalik, parang ganon. So ang ginawa raw niya, teka lang po. Ang ginawa raw niya, lahat ng mga scripture, lahat ng mga healing scripture, sinulat niya. Lahat ng mga healing scripture, Isaiah 53, 4 to 5, yun ang pinakamalaking sinulat niya, nilagay niya sa pinto niya, pinagdidikit niya sa rep niya, yung iba nilagay niya sa tabi ng ng TV, gano'n kung saan nilagay. Meron pa raw sa banyo yung iba talagang lahat, pati mga pinto, pinaglalagay niya ng healing scripture. Jeremiah 29:11, lahat ng mga pangako ng Diyos, nilagay niya roon. Kaya maganda. Alam niya, nabuhay pa siya ng matagal. Namatay siya, matanda na. O, di ba? Ibig ko sabihin, natulog siya. Hindi namatay. Kasi pag believer ka, Kaya, maganda po yung isulat niyo yung talata. Ipaskil ninyo. Tama yung term kung Tagalog ba, paskil. Alam ko nagpapaskil pag election Ipapaskil, isabit ninyo sa kusina, sa sala, sa dirty kitchen. Sa dirty kitchen namin, marami po nakalagay. Tapos, dito po sa mga kwarto, punong-puno po yan. Sulat kamay ko po yun, ha? Sulat kamay ko yan. May pirma ko pa. Oo. Yan. Tapos nakalagay sa baba, Jesus is protecting me in all ways. And He will always protect me from the evil one. Yan. Talagang sinulat ko yan. From the heart yan, Lord. Kako, yan. Sinulat ko pa. This house, our house, our properties is always protected in Jesus' name. Yan, nakasabit din yan. Kaya dito, kung ano mga nakalagay dito, sa rep namin, may nakalagay din. Tapos dito, sandali lang po. May talata ako dito. Ito po, sa pintuan. Babasahin natin, ha? Wait. Excuse. Okay. Ayan. Ito po ang nakalagay sa pintuan. Dalawa. Romans 8:15. For you do not receive, sabi niya? For you do not receive the spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Yan.
Nasa ano po yan? Romans 8:15. Tapos meron din po ako Romans 14:14. I am convinced, being fully persuaded to the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. Freedom is scripture po yan. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. Yan. Nasa pintuan po yan, no? So, yung nagagalit dun sa aso kapag tumatahol, naku, magagalit ka na naman dahil, you know what, ang dogs po hindi po makokontrol po yan dahil uncontrollable po talaga yan. So, importante, nasabi ko na po yung ano ko, marami pa ako scripture dito sa kwarto, yeah. Bala ko rin maglagay sa, sa garden, no? Isasabit ko doon yung mga pangako ni Jesus. Okay? Dahil importante po yan. So, ayan po. Dalawang scripture lang po yan, ha? Alangang basahin ko po lahat isa-isa. Madami po yan. So, ayan po. Ang pagdidevotion po malawak siya. Hindi lang po siya nasasaklawan ng may notebook ka, tsaka may Bible ka. Malawak ang pagdidevotion. At ang pagdidevotion, kinakain mo yan. Sa bawat araw, kumakain ka ng salita ni Lord Jesus. At sa buong araw din, pinapakain mo lagi ang espiritu mo ng salita niya. Mahalaga yan. Kasi yung mind po natin, ang battle nasa mind lang eh. Kasi saved na po tayo eh. We are secured. Pero minsan yung mind natin, ito po ang kumbaga point of entry ni Satan eh. Diyan niya ipapasok. Tatakutin ka. Oh hala, ganyan ang gagawin sa'yo. Oh hala, ganyan. Ayan na sila. Hala, mayaman sila. Ma-impluensya sila. Ikaw ganon. No way. I have Jesus. Di ba? Ganyan ang tamang attitude towards that. That is the voice of the devil and do not cling to that. Do not cling to that. Amen? Do not cling to that. Nagagalit talaga ako sa boses ng diablo. Galit na galit ako sa diablo. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya dapat pakinggan. Hindi siya dapat bigyan ng pansin. Tandaan po natin yan. Okay? Tayo po ay pinalaya na mahal tayo ni Lord Jesus. Kape po tayo. Bye-bye.